Sa panahon ng Burr months ay marami na tayong mga bonus na matatanggap at marami na ring laman yung mga ATM cards natin. Kaya pakaingat po talaga tayo sa mga nakakausap natin sa mga social media and also po sa mga tumatawag sa atin. Huwag po tayo basta-basta maniniwala sa kanila. Pagpasok ng unang araw ng Setyembre, marami na ang nag-aalok online ng vacation packages, hotel bookings at travel and tours accommodation. Ilan sa mga ito, naka-buy one take one promo pa. Kaya naman ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group maagap sa pagpapaalala sa publiko na mag-ingat sa pagbubook online, lalo na kung hindi siguradong lihitimo ang page na nag-aalok ng murang accommodation. Payo ni PNP ACG spokesperson Police Lieutenant Wallen Arancillo sa publiko, huwag basta-basta magtitiwala dahil naglipa na pa rin ang mga manluloko na nais na manamantala. Ang scam ay walang pinipiling oras o panahon, and all walks of life, kahit anuman yung trabaho natin, ay maaari tayong mabiktima ng scam. Sa ngayong Burr months, ang pinakatutukan natin dito ay yung vacation scam, accommodation scam, and also yung voice phishing o phishing scam. Bukod sa bogus na travel and tours, dapat ding iwasan ayon kay Lieutenant Arancillo ang mag-click na mga link na para umano sa pag-update ng inyong mga debit at credit cards upang hindi mabiktima ng scam. Ito po ay uri ng cybercrime na kung saan meron pong tatawag sa atin na nagpapanggap na bank representative at sinasabi po nila na kailangan po nating mag-update or mag-upgrade ng mga credit cards or debit cards po natin para makuha yung mga rewards. And later on po, sasabihin nila for them to do it, ay kukunin po nila or hihingin nila yung one-time PIN or ang OTP. Ang mangyayari po dyan, pag nakapagbigay po tayo ng mga information na ito, ay maaaring mamanipulate po nila yung mga bank accounts po natin. Base sa tala ng PNP ACG, mula January hanggang August 28, 2025, nakapagtala na sila ng nasa 1,334 na kaso ng online selling scam. Nasa 330 naman ang naitalang kaso ng phishing o voice phishing, habang mayroong 110 na kaso ng accommodation, travel and tour scam, at nasa 476 naman ang kaso ng investment at task scam. Sa mga kababayan po natin na bibiktima ng cybercrime or online scam, huwag po kayong magdalawang isip na lumapit sa PNP Anti-Cybercrime Group or tumawag ng 911 para sa agarang aksyon. Samantala, tiwala naman ng PNP na mapipigilan ng kanilang 5-minute response policy ang posibleng paglaganap ng krimen ngayong Burr months. Kung mapapansin nyo, nung last week, naglabas tayo ng press release kaugnay ng pagpapatuloy ng 5-minute response policy, meaning nire-recognize po ng ating GPNP at maging ng kanyang command group at ang magiging pinunuman ng Philippine National Police in the future, mananatili na po ang 5 minutes response policy. Ito po ay magiging deterrent, bagamat ito ay nasasakop lamang doon sa Enhanced Managing Police Operations o EMPO. Ito ay kabahagi lamang ng kabuuang E911, pero ang pinaka-general concept po ng ating crime prevention is yung ating pong EMPO. Kabilang sa mga petty crimes na binabantayan ng PNP ngayong Burr months ay ang snatching, robbery, hold-up, salisigang, pickpocketing o pandurukot at iba pa. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.